Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understand. Hello guys! Good morning, good morning, good morning! So guys, wala kaming pasok ngayon. So ganito, ka-quality ang aming company guys. So wala na naman kaming pasok. So wala kaming pasok. So gagawa ko ng panibagong video para sa inyo. So maraming salamat pala guys, no? Daghang salamat sa tanan nga nag-support sa akong YouTube channel. Thank you so much guys. Dahil malapit na tayong mag 2,000. Guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, nanood ka na lang din guys. Paki-subscribe na dyan sa baba guys. Pakihit na rin ang bell notification sa baba guys para ma-notify ka kung meron akong bagong video. So, thank you sa inyong lahat. Mag 2,000 na tayo. So, tiyaga-tiyaga lang talaga guys. So, ang akin lang, makabigay ako ng mga tips sa inyo. So, maraming salamat sa lahat na nagsuporta. Thank you sa inyong lahat. So, for today's video, pag-uusapan po natin yung about sa temporary residence card. Kasi marami po akong nababasa mga comment at saka may nag-message sa akin, nagtanong about sa temporary residence card. So, direct to the point na tayo guys. Huwag na nating patagalin. Madali lang po ba ang kumuha ng temporary residence card sa Hungary? Ang sagot ko po, yes po. Kung bagong dating ka. Madali lang po. Halimbawa, from airport, sinundo ka ni employer, tapos direct na kayo sa immigration. Kasi it means, naka-ready na po yung mga documents nyo. So, magdala lang din po kayo ng isang picture, yung passport size or 2x2, isang piraso lang kasi attach ni employer yan dun sa documents nyo sa immigration. So pagkatapos, nasa immigration na kayo, ibibigay na doon, hintayin nyo na lang na mag-biometric kayo. So ano bang ginagawa doon sa biometric? So syempre, mag-fingerprint, signature, tapos picture, pagkatapos nun, bibigyan na kayo ng ganito. So, madali lang guys, makuha nyo kaagad yung ID nyo kung bago kayong dating. Take note guys, bagong dating. Kasi guys, pag nag-renewal, ang aabutin nyo naman, medyo matagal-tagal. So, gaano ba katagal makuha yung ID kung renewal na? So, ang sagot po is 2 to 3 months po ang hintayin nyo bago kayo bigyan ng bagong card. So, ito pala yung bagong card dito guys. So, ito po. So, yan meron siyang Hungary. So, abbreviation ng Hungary, HUN. So, ganito po yung ID. So, yun. Tapos, meron pang tanong si Kabayan, ilang months makuha ang TRC? So, yun po yun. Kung renewal ka, 2 to 3 months. Pero kung bago kang dating, makuha nyo kaagad yung bago nyong ID. So, ito pa yung isang tanong ni Kabayan, pwede bang i-travel yung bagong temporary residence card sa Schengen country? Yes po, pwede pong i-travel ang bagong residence card. Kasi guys, sa hindi po nakaalam, ang Hungary po, nagbago po sila ng bagong law sa Hungary. So itong ID ko, under pa po siya ng old. Kaya ang nakalagay po dito is Munkabalalas pa po. So, translate ko po yung Munkabalalas. Ibig sabihin po, ano siya, Declaration of Employee yata yun? Yun. Basta ganun. Declaration of Employee. Yun. Tapos, ang bago kasi ngayon, na nakalagay dito, hindi na siya Munkabalalas. Ang nakalagay, guest worker. So, ibig sabihin ng guest worker, temporary ka na lang dito sa Hungary. So, parang 1 in 3 yata, ganon. Tapos, mayroon pa, ilang years ba ang validity ng ID ng temporary residence card? So guys, meron ditong validity, yung immigration na 1 year ang binibigay, meron namang 2 years. So, hindi ko po alam kung ano po yung mga basihan nila na bibigyan ka ng 1 year, tapos meron namang iba, bibigyan ka ng 2 years. Kasi guys, hindi ko alam kung sino yung nag-decide nun, kung ang employer ba
or ang immigration ba? Kasi ako, ang binigay sa akin is, nung pagkarating ko, 1 year lang din yung nakuha ko. Pero huwag kayo mag-alala kasi after 1 year, hindi kayo pa uuwiin pag ma-expire yung ID nyo. Automatic i-renew kayo ni employer. So, ganun din ang proseso. Babalik na naman kayo dun sa immigration para naman sa biometric. Tapos, pag nakuha nyo na yung bagong ID na ganito, 2 years na talaga yung ano nyo. Yung validity ng ano nyo, ng card. So, 1 year plus 2 years. So, naging 3 years yung ano ko. Yung sa akin kasi guys, yung mga sinasabi ko dito, based lang to sa experience ko. Hindi po ako taga-immigration. So, yon. Yung iba naman, sa gagaya ng kasamahan ko, 2 years siya. Tapos, nung na-end of contract siya ng 2 years, nag-renew din. So, hindi ko lang alam kung maka 2 years plus 2 years kayo, kung pauwiin kayo. Basta for sure lang ako na kung ma-expire yung 1 year plus 2 years, yun na yung uwi kayo. Tapos, siguro yung 2 years na bago ngayon, baka hindi kayo pwedeng pauwiin or i-renew muna kayo. Tapos pagkatapos ng total ng 4 years, saka kayo uuwi. Kasi kailangan nyo talagang mag-exit guys sa bagong ID na to. So, ang ano ko yata parang 4 years yata ang pinaka nyo sa isang contract nyo. 2 years plus 2 years bago kayo mag-exit. So, mag-comment na lang din kayo guys kung meron akong maling nasabi kasi based lang din to sa mga kasamahan ko at sa mga nangyayari sa amin dito. So, yon. Yung una, 1 year plus 2 years, so 3 years. Tapos, yung nakakuha ka ng 2 years plus 2 years, so 4 years. Tapos, exit ka na ng Pilipinas. Yun yung bago. Kasi sa luma kasi guys, kahit hindi ka umuwi, pwede. Kahit ma-end ka ng contract mo, automatic i-renew ka ni employer kung gusto ka ni employer. Depende pa rin sa performance mo. Kaya, pwede ka lang hindi umuwi ng Pilipinas. Ngayon kasi, kailangan na daw umuwi sa bago nilang ID. So, yun. Pwede po bang i-travel yung bagong TRC sa ibang part ng Schengen country? Yes po, pwede pong i-travel yung ID nyo sa ibang part ng Schengen country. Basta may limitation lang din po siya. Ang alam ko is valid lang po siya ng 6 months na pwede mo siyang i-travel. So, kailangan mo rin bumalik ng Hungary before ka ma-expire sa 6 months mo na travel. Baka kasi ma-checking ka doon sa mga officer kasi centralized na rin yung checking ng ID nila guys sa buong EU, buong European. So, meron pang tanong si Kabayan kung halimbawa ba mag-travel, ano po yung mga ID na hinihingi pag chine-check po kami ng officer. So guys, ang chine-check lang po nila, minsan yung passport at saka ito. Ito talaga lagi ito, yung ID nyo. Yung pinaka-ID nyo sa Hungary or sa buong Europe. Yun. Kasi depende sa country. Ito kasi pang pang Hungary. So, kung mag-travel kayo out of the Hungary, dalhin nyo talaga yung passport nyo at saka ito. So, yun po yung chine-check nila. Meron namang mga officer na random lang din ang checking pag nag-travel. Ang chine-check lang din nila is yung ito lang pinaka-ID o ticket. Depende pa rin po sa officer. So, yun po yung mga tanong guys. Kung meron pa kayong gustong itanong, i-comment nyo na lang guys. Kasi mostly ito lang yung mga tanong Kaya nagpili lang din ako na pwede kong sagutin. Tapos, ano pa ba? Yun, meron pang nag pala sa akin. Nag-message nag-comment dun sa aking YouTube. Kung ang medical ba dito, kung mabagsak ka ba ay pauwiin ka. So, kabayan, isingit ko lang kasi about to sa, TRC ang gamit ko. Hindi naman siguro kabayan, bibigyan ka lang ng gamot. Tapos, pag gumaling ka na, pwede ka nang, pumasok sa, mo. Hindi naman sila ganun dito kahigpit. Hindi kagaya sa Taiwan na sobrang higpit. So, yun lang po kabayan. Sana makatulong po yung video ko na to. At,
kung meron kayong mga tanong guys, mag-comment lang kayo para masagot ko at kung pwede mabigyan ko ng video, mabigyan ko para maraming makapanood. So maraming salamat sa inyo guys. And thank you pala sa lahat talaga ng mga nag-subscribe sa akin. Guys, uulitin ko kung hindi ka pa po nakasubscribe ng aking YouTube channel, pakihit naman ng bell notification dyan para ma-notify kayo kung meron akong bagong video. Nanood ka na lang din guys. Nakatulong ako sa'yo. Tulungan mo rin ako guys. Paki-subscribe. Thank you so much. Thank you, thank you.